sinama lang niya ako. Alalay lang. Then, eventually, yun yung doon nagsimula. Tumigil na siyang mag-search in, ako yung dumiretso. Welcome pong muli mga kaboksya sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So, bago po uli ang ating kasama, Sister Maria Edna Merly from Lucena City. Yan po, Sister. The Diocese of Lucena. Yes. Currently po, saan po kayo nakasan ngayon, Sister? Sa Diocese of Ilagan as Diocesan Coordinator. Pero ang community namin sa Cauayan City. Ano po ang mission na ginagawa natin doon sa Isabela? Sa mga catechist, Diocesan Coordinator sa buong Isabela. May part-time din kami sa Cauayan. Tumutulong din ako dun sa nasa parish kasi doon tayo naka-reside sa compound ng parish. Natatawag pag may mga communion service sa barrio, pag magpapasko, pag Advent, and minsan sa mga prayer para sa mga may sakit or communion sa mga may sakit. Sister, saan pong mga mission places na napanggalingan nyo na po? So yung first assignment ko, as junior pa kami noon, sa Legazpi City, sa Cathedral for 3.5 years. Then 1 year sa Laguna as District Coordinator sa San Pedro Binyan. Then recall for a year para sa tertianship. And after perpetual profession, 2 years in Bataan sa Vicariate ng mula Orion hanggang Maribeles. Then 5 years sa Maryland sa Archdiocese for the Military Services. Almost 7 years sa Diocese of San Pablo uli, sa Laguna. Sa District 1, San Pedro Binyan uli. Then, after 3 years, 1 year sa District 2, yung from Calauan to Santa Rosa. Then, another 3 years hanggang sa mag-end yung mission ko doon sa District 1 uli, sa San Pedro, including Santa Rosa na. Santa Rosa to San Pedro. Yan, ang dami na, Sister, ha? Ng mission places na nalilibot mo po, ha? So, Sister, isi-share po natin ngayon sa ating mga kaboksya at kaya nung ating ipinangako sa kanila ang iyong vocation story po. Yan, vocation. Kasi that time, nagtatrabaho na noon ako sa City Hall. Sa City Engineering before, 1 year noon sa City Hall. Then, 4 years sa City Assessor's Office sa Lucena. Pero that time, may natawag ako sa Corsilio. Parang untimely lang yung hinarang lang ako dahil naghahanap ng candidate sa Corsilio. Rikat ko, Sister, kayo po ay engineer. Civil engineering. Civil engineer by profession. By profession. Yes. Walang license pero graduate ng civil engineering. May experience din kami noon before. So, Sister, sa Corsilio po nagsimula. So, sa Corsilio, yung barkada ng ate ko, naghanap ng candidate, nayaya ako sa Corsilio. Then, from Corsilio, na-recruit ako gusto ko kasing mag-choir sa cathedral. So, naisama ako ng pinsan ko sa charismatic, sa choir. Then, at the same time, sa Corsilio. Then, yung may madre na assign sa amin sa cathedral, then niyaya ako mag-catechist, yung volunteer catechist sa mga barangays, hindi sa school. Kasi ayaw ko magturo. Pero ito yung Yung pagpunta ko naman dito, may naging kaibigan ako sa Corsilio. Siya yung gustong magmadre. Siya yung ini-invite ng madre through Sister Elsa. Kasi yung mami at daddy niya nagre-retreat lagi dito sa Tayabas. Ini-invite lang niya akong pag may search in. Yung first search in dito, sinama lang niya ako. Alalay lang. Then, eventually, yun yung doon nagsimula. Tumigil na siyang mag-search in, ako yung dumiretso. Hindi ko pilinano, pero kahit itanggi ko, kahit nagre-refuse ako kung may calling, gumagawa ang Diyos ng paraan. Yes, tama po. Para kahit nagre-refuse ka, yung may mga moments na parang makikita mo lang na naandun na lang, may mga invitations doon, tas hindi ka na makaka-refuse. Kaya nga sabi noon, mayroon ako nung keychain dati na thy will be done. And kaya yung before ako mag-decide, sabi ko kung
ito talaga kasi before, siyempre, minsan may mga obligation sa family. Siyempre, ang ate ko nagpaaral sa akin. So, babalik ko naman doon sa aming bunso. Then, kaya lang, bahala ang Diyos. Kasi, mahirap iwanan, pero parang may something na iba talaga yung, hindi ka maka-refuse. Kaya sabi ko, let go and let God. Hindi mo siguro pababayaan ng Diyos yung pamilya ko. Ang nangyari parang, at least sabi nga sa atin sa Tagalog, naka-alwan-alwan naman sila. Parang ako yung nakabigat. Pag-alis ko Hindi, sabi nga po sister, di ba, 100-fold. 100-fold ang ibinibigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya, sister, no? Tsaka sabi nga rin po, blessing. Oo. No? May parang nun, sabi ko, may obligation pa. Kung pumasok ako, parang naging okay naman. Parang gano'n po, sister, no? Marami kasi din tayong mga gustong pumasok na nag-iisip din sila na may obligasyon din silang kailangan gampanan, no? Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanila? Pag titingnan natin, actually naman obligation. Pero yung gratitude natin sa tumulong sa atin, kasi siyempre, yung gratitude din sa family. Kasi after matapos, ilang years pa lang nagtatrabaho, at least makatulong ba ng that time. Hindi naman kasi kung saan yung iba. Parang obligation, pero actually, yung gratitude natin sa family. Dahil hindi naman ganun yun. Ang parents ko naman, hindi naman sila yung talagang naka-employed. Tsaka nag-obliga, hindi naman. Carpenter ang tatay ko, may tindahan lang kami dati. Pero napatapos kaming lahat. Nakita ko yung grasya ng Diyos. And until now, kahit hindi ako, parang dumami yung family namin. Kasi mas, open sila sa mga madre. Maraming salamat, sister, sa inyong pagbabahagi ng iyong bukasyon. No? Baka gusto niyo pong imbitahan din yung ating mga viewers na gusto ring pumasok sa ganitong klaseng buhay. Maraming tukso sa labas, materially, and kaya minsan kakunti yung nagde-decide pumasok. Hindi tayo makakapag-decide kung hindi tayo nagte-take ng risk. Yes po. And every risk that goes, ang ating pagdidesisyon ay para sa Diyos. Sabi nga ay, be not afraid. Yes. Be not afraid. Kasi God never outdone His generosity. Na kung ano yung binibigay natin, ang hinihingi lang yung buong pagbibigay ng sarili. Nandun yung ating, ako personally, nandun yung, hindi ako naniniwala dati na may calling. Pero sabi, doon sa Jeremiah, tinawag ka pa lang, pinili ka pa lang bago ipanganak. Kahit minsan, ganun ba yun? Hindi man naniniwala. Pero, naandun yun talaga kung saan yung response. At yun nga, kahit minsan ako hindi nagiging faithful, ang Diyos ay patuloy na naging faithful sa akin. Naalala ko kanina, sister, yung sharing mo na nagre-resist ka no? Alam mo, tinatawag ka niya, pero nagre-resist ka. Parang naalala ko si Jonah. Jonah. No? Gusto ng Diyos na padala siya doon sa Ninive, pero nagre-resist din siya, pero gagawa ang paraan ng Diyos para sa kanyang plano. Oo. Kasi tinuruan din ako ng madre how to decide. Sabi nga, discernment. Kaya pag birthday ko, instead na nasa office ako, yung half day, nandun ako sa Lucena, sa Carmelite, nagdadasal. Ang yung sign, pero natukso rin ako maghingi ng sign. Sabi ko, that time parang walang roses sa paligid. Pero sabi ko, any color ng rose, basta may makita ko. So, while waiting for the sister na magpapaalam na ako aalis, paglingon ko doon sa may gate nila, may peach na rose. Isa lang siya doon sa garden nila. Kasi November, di ba maulan? Walang mga bulaklak. Pero may peach na rose yung nakita ko. Kasi kung gusto ko, white rose. Pero sabi ko, kahit na anong rose, yun yung nakita ko na yun nga, mahirap mag-resist sa Diyos. Kahit ka magtago, Grabe talaga, sister, kapag talagang ginusto ng Diyos, maghingi ka man o hindi ng sign, ay magbibigay siya at gagawa siya ng paraan, just to call you. Saka marami ng grasyang natanggap sa Diyos. Kasi every time na may trials and difficulties, parang binubunot ako ng Diyos at lilipat sa bago. Yung sabi niya, bloom where you are planted. Opo. Salamat.
Sister, paano ba yan? Napapasarap ating kwentuhan, pero Kailangan putulin. hindi naman po. Hindi No? naman. Marami po tayong mapagkakwentuhan sa mga susunod na panahon, sister. Okay, Yan, no? salamat po. Iimbitahan ka po namin ulit sa mga susunod na panahon. Sana makarating kayo sa amin. sa missions. Opo, Sa balak po kawayan sa namin yung atin. sister na magpunta sa ating mga mission houses pag nagkaroon tayo ng time to Okay. visit our mission houses and yung mga apostolate po doon ay maipakita din po natin. Okay. Na po, sister? Salamat. No. Hanggang sa muli po, mga kabokchat, abangan niyo pong muli ang ating mga bagong episode dito sa ating programang My Vocation is Love, #, ang Ang aking aking awit ay pag-ibig.